Welcome back dito sa channel natin. Ano na nga bang balita sa EDSA Greenways Project? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito at magbibigay din tayo ng update sa iba pa mga projects na ginagawa dito sa North EDSA. So ayan guys, nandito na tayo sa may Eton Century sa may Quezon Avenue. Magbibigay muna tayo ng update sa Metro Manila Subway Station na ginagawa malapit dito. Dito sa kanto ng EDSA at Quezon Ave, itinayo ang Metro Manila Subway Station. Malapit lang din ito at walking distance sa MRT Quezon Avenue Station. So ayun guys, nandito na tayo. Ito na ngayon ang latest na progress. Malawak din itong yard kung saan itatayo ang subway station. Malapit na rin siguro yung actual na paghuhukay at paggawa ng tunnel. Hindi lang subway station ang itatayo dito, magkakaroon din ng transport terminal. Napakaganda kasi ng location kung saan itinayo ang subway station. Yung mga bus na dumadaan ng Quezon Avenue at EDSA, pwede na magsakay at magbaba dito sa terminal na katabi ng subway station. So ayun guys, yan muna ang latest na progress dito sa Metro Manila Subway, Quezon Avenue. Pag-usapan na natin ang main topic sa video ito. Naalala nyo pa ba ang EDSA Greenways Project na bahagi noon ng Build program ng nakaraang administration? Ilang taon na nga na na-delay ang proyektong yon at hindi na natuloy. Pero may bago na naman tayong update mula mismo sa MMDA. Matutuloy pa rin pala ang EDSA Greenways Project. Ayon nga sa latest update ng MMDA, noong June 2024 sana sisimulan yung EDSA Greenways Project. Kaso nagkaroon na naman ng delay at hindi nga naitayo ngayong taon. Ayon pa sa MMDA, may bago na naman silang target na schedule kung kailan itatayo ang project na yon. By the way, para sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba
ang EDSA Greenways Project. Ang EDSA Greenways Project ay magtatayo ng mga bago at moderno na mga elevated walkways, footbridge na interconnected sa mga railway line natin, ang LRT Line 1, MRT 3 at LRT Line 2. Ang EDSA Greenways Project ay tatayo sa 4 na strategic location along EDSA. Magtatayo ng interconnected walkways sa Balintawak, Cubao, Guadalupe at Pasay Taft Rotonda. Magkakaroon dyan ng mas maganda na pedestrian access na interconnected na sa mga railway line. Napakaganda sana ng proyektong yon, kaso nga nagkaroon nga ng delay dahil ayon pa sa MMDA, binago na naman nila ang design ng proyekto. Ayon pa sa MMDA, in-optimize nila yung design ng mga interconnected walkways para daw maging cost-effective. At ang bagong target nga ng MMDA ay masisimulan na next year ang EDSA Greenways Project sa 4 na pinili na lugar, ang Cubao, Guadalupe, Balintawak at Pasay Rotonda. Inaasahan na matatapos ang bagong design ng EDSA Greenways Project sa susunod na taon, 2025. At ang target ng MMDA ay may award na ang contract sa mapipili na contractor sa kalagitnaan ng 2025 at finally masimulan na ang construction sa last quarter ng 2025. So ayun guys, matutuloy pa rin pala ang EDSA Greenways Project next year. May budget na yan na 8 billion pesos mula sa Asian Development Bank. By the way, andito tayo ngayon sa EDSA Busway, PhilAm QC Station. Kung napanood nyo yung last update natin dito, inayos na nga yung matarik na ramp na daanan ng mga PWD na gagamit ng elevator. Ayan, makikita naman natin dyan sa gitna, mukhang inayos na. Pero hindi pa siya tapos, balikan natin yan kapag natapos na. Ito na ngayon yung bago at modern na bus stop dito sa May Soler Resort North. Para sa mga nagtatanong, hindi ito para sa EDSA Busway. Ito ay for private use ng mga guest dito sa Soler Resort North. Dito ang sakayan at babaan ng mga shuttle bus na magdadala ng mga guests dito sa hotel and resort. Kung ganito lang sana ka-modern yung mga bus stop natin. May mga LED screen pa dito. Dadaan tayo dito sa harap ng Soler at tingnan natin yung natapos na landscaping dito sa harap.
Tapos na yung ginawang bagong giant Christmas tree dito sa harap ng hotel. May bagong police station na rin dito malapit sa Soler. Ito na pala ngayon ang progress ng UNTV Tower. Ayan, natapos na yung paglalagay ng mga glass windows at panels. Dito naman tayo sa may EDSA Cubao. Ito na pala ngayon ang latest na progress sa bagong Philinvest Mall. Napakalaki din ang bagong mall na ito. Ang Philinvest Activa ay isang mixed-use development. Magkakaroon dito ng 5-story mall, isang office tower, isang residential at office building, at isa pang residential tower. Magkakaroon din pala ng hotel. Siguro kapag naitayo na ang Greenways project dito sa Cubao, baka ito ang gagawin nila, ang napakapangit na tawiran dito sa may EDSA Cubao. Sana lang ito ang ayusin nila at gawing mas modern. Nakakatakot dito dumaan sa gabi, napakadilim. Anyway, abangan natin ang EDSA Greenways project next year. Sana matuloy na talaga ang proyektong yan. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.